Tingnan natin yung CR. Kung ano na ang progress. Ayos. Oh. Diba? Ganda. Bibili pa ako ng basin. Hindi pa ako nakabili ng basin. Yan. Nagatid kami ngayon ng kahoy. Bumili kami ng additional na kahoy kasi nagkulang. Pero okay na. Sana okay na to. Matapos na pero hindi ako maniniwalang matapos na to hanggang pag-alis ko. Okay lang. Ayan. Dito may cladding ang wall. Natapos din nila dito sa kabila. Metal cladding. Dito din. Alam mo, tapos na to. Meron pa dyan, no? May natira pa akong metal cladding. So, siguro magdadagdag pa ako. Another 10 siguro na metal cladding. So, manager. Ato, anong progress dra? Bubo, may harap ibula. Tabunan. Sige, lebihan mo, kalebihan na lang. Lebi. Gani? Ano di? Kape, kape. Lebi diri sa patag. Kaya dito mo gud. Ang bunga yan, maligigya po sa pa. Pihan lang ba? So nakahanap ako ng lote. Ito. Isang may-ari nito. Pero ang binibenta niya lang is 900 square meter. Sa halagang 660,000. Pero tinawaran ko ng 550. Sabi ko kung maibenta mo sa akin ng 550,000, babayaran kita ng cash. So yun, kukonfirm niya para sa anak niya kung papayag yung anak niya, kasi yung anak niya sa Canada. So yung boundary mula rito hanggang pangatlong poste ng niyog papunta doon, hanggang sa pangatlong niyog mula doon ang kwan niya, ang boundary. So tingnan natin. 900 square meter. Ganda ng lupa kasi tabing daan, tahimik talaga. Magugustuhan to ni Hana kasi tahimik talaga yung lugar. Bibiling ko talaga to pag ibibigay niya ng 550,000. Yan. Ito, oh. Mula rito. 1, 2, 3. Papunta doon. 1, 2, 3. So kabuuan nito is pahaba lang siya. 900 square meter. Pero tahimik dito. May kuryente, may tubig. So yan, ako lang mag-isa rito. Chinek ko. At may bahay, may kasama naman, meron akong kapitbahay. Yan. Sa huling week ko dito, araw-araw kong pinupuntahan to. Minomonitor ang paggawa ng bahay. Yung toilet. Mukhang hindi talaga nila matatapos bago ako alis. So, tingnan natin dito. So, ito na. Mukhang wala nang natirang metal cladding. Kulang ng 6 na metal cladding. So, labong matatapos to. Kahit next week hindi pa matatapos to. Amo sila nga kung utod ako no init, hindi niya mag-init, dili ka mo hangin. No, Jo, amo sila na Jo nga pagkuan Jo, pag init daw ang metal cladding do pugon do ne. Tinuod ba na?
Hindi man, lamig man na. Ha? May init no? Kalabanan balay ka rin, mga mitatading na. Ano, kaya nasa kama sa init, kaya dito siya init na siya. Mula na siya. Ah, Pero hindi siya mag-init kasi. So, kung gusto mo nga hindi ka mainitan, Double rolling. oh, next week pa ito matatapos. So, bibili ulit ako ng mga kulang nila ng materyales. So, kailangan talaga matapos to para may i-report tayo kay Darling Hana. Di ba? Na kailangan ma-accomplish to. Hindi man nila matapos bago ako alis. Kailangan, at least, kahit buo. Yan. Parang kailan lang, magsi 6 weeks na pala ako rito. Pero at least may na-accomplish ako. Bahay. Bahay kubo. Yan. Ay. Hindi pa naman natapos. Pero dito ang nagastos ko rito. Ganyan pa lang. Umabot na siya ng 60,000 including sa labor. So nabayaran ko na yon yung 60,000. Pero may bibilin pa akong materyales uli bukas. Hindi ko alam magkano. So kung ano man yung materyales na mabili ko at magamit nila, 40% sila doon. Ganyan yan, yung bayaran dito. So, lahat ng materialis, kukwintahin kung magkano ang materialis na nagastos, 40% sila. For example, na-explain ko na ata to. Pag 50,000 ang materialis na nagastos, dahil 40% sila, ibig sabihin yung labor nila is 20,000 pesos. Yan. Pero, marami pa akong materialis na bibilhin bukas. Kailangan natin tapusin to para may masabi tayong well done, job well done. So yung isang karpintero uwi na, tapos na sila sa ngayong araw to. Butit hindi umulan ngayong hapon, ngayong araw, kasi yung karpintero pag umuulan hindi siya nagtatrabaho. Yan din ang maganda pag ano to, yung pakyawan. Yan ang maganda kasi pag arawan logi ka, di ba? Kasi humihinto sila pag umuulan. Pero pag pakyawan, kahit humihinto sila, pagtapos nila, saka mo sila bayaran. Ito, may nag-comment bakit malayo ang toilet. Tanungin natin si manager bakit dito siya nagpapabutas ng toilet. But bilangin natin kung ilang hakbang niya. Mula dito. Oh, ito ha. Mula dito. Okay? Mula dito. Bilangin natin kung ilang hakbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 na hakbang. Oh. ako na kung emergency na brad. Second sana ako naman. Hindi, kasi nagtatanong sila bakit doon malayo ang toilet. Anong rason, manager? Para pag malakas ang ano mo, pag lumakas ang pug, hindi, walang makakarinig. Ganun pala. Walang makakarinig. Yun. Pag gusto ka kung kahit kalakasan mo, walang yung problema. yung ano to, yung ire. Kasi alam mo kung maraming tao, tapos nasa loob ng bahay, mahiya ka man na pag malakas yung tunog. O di, magpigil-pigil ka pa, pero pag malayo, Ayos. kwan lang. Yun palang rason yun. Oh. Piga lang, wala na. Ayos. So, yun na. Yun ang rason. Yun ang rason ni manager. Oh. Yun. Okay rason din. Kaya kung naara sa mga sunod, balay nga si R. Tapos kung damo tao, kung magsakit yan mo, mahuya mo kaga, anak bulit mo. Kalayo, sus, mag-isip. Wala na magdupok-dupok, bulit mo na, wala kasi mo. Yan. Ako hindi ako nakikialam sa mga decision nila. Kung anong decision nila kasi si kuya ko, siya din yung nag-decide na dyan kita tayo. Yung bahay. Akala ko doon banda sa Bukaduhan. Hindi pala. So dyan.
So, okay din. Kasi, he knows better. Kasi dito siya eh. Ako naman, sa labas naman ako. Sarap talaga ngayong hapon na to. Kasi hindi umulan. Sarap ng panahon. Hindi mainit. So, medyo bilang tayo Yan, para sa safety natin dito. Salamat Salamat sa pag-provide ng safety. Salamat sir Ganto. Matanaw po kayo dani. Ha? Na president. So may mga ban sila dito. Isa, matatarlim. Okay, picturean mo video. Mga ban natin dito. Checkpoint. Military checkpoint. Wait, Capgo. Hatid ulit tayo ng mga materials. Ito na yung huling materials na gagamitin. Sana. So, medyo ulan pa. Yan. Ihatid natin doon para talagang matapos na nila yung ating bahay. Yung mga kargador nito hindi marunong magtali. Lumuwag yung tali. And then si manager kung paano niya itali ito na hindi luluwag. Ayun. Yan ang stopper. Yung mga driver dati ng mga motorsiklo rito talagang magaling magtali. Mga plywood ito pang division nito sa loob ng kwarto. Ito additional metal cladding sa walling. At ito para sa toilet ito at saka sa kitchen. Meron pa kaming hollow blocks. Babalikan namin yung graba. Nandito tayo sa golf course ng Sundalo. May mga bakahan din sila dyan, mga sundalo. Yan golf course. Daming mga 4x4 na mga pick up dito Tingnan nyo yung mga kapatid nating mga Muslim. Dati yung buhay nila talagang masasabi nating nasa baba. Pero ngayon, pag pupunta ka doon sa sitio nila, sa Mimbalawag, simpleng bahay, yung mga nakaparada, mga portuner. Pero tingnan nyo yung buhay nila. Banana farmer. So mga banana farmer yan sila. Yung mga nakaparada na mga sasakyan sa kanila, mga bunggo, portuner. Tawag na, anong tawag na to sa portuner? Portuner. Bili, punta tayo ng Davao. Bili tayo ng portuner. Tapos pagbili ng portuner, wala namang kuha sila, wala namang record sa mga employment. Cash to cash yan. Hindi utang. Kaya yung mga kapatid nating Muslim, pag makita mo itong nakasasakyan, mga cash yung mga sasakyan nila. Ganda na talaga rito sa amin. Dati itong daanan na to, talagang kahit motor, pag umulan, parang hindi makadaan dito. Okay, let's go. May na yung pagkatali ng mga kargador. Sabi ko si Unil ka eh. Noon naman. Kaya ko si Unil ka. Ayan. So hakot, diskarga muna. Lawas si Unil mo. Diskarga, tapos babalikan namin yung mga graba doon. Double na? Any pes? Ay, double na nga. Parehas naman itanan.
Formado na. Dandahan. Hop. Kopya. Mani popcorn. Okay. Ayos. So, balik muna tayo sa baryo. At hakutin ang graba at PVC pipe.